Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1671 hanggang Kabanata 1680. Kabanata 1671. Nang marinig ang mga salita ni Elder Qingshan, lumabas si Yehan at malakas na nagsabi, "Ako, si Yehan, ay nagpapahayag din ngayon na mag-aalyansa ako sa sekta ng espada at magdedeklara ng gyera sa sekta ng espada, at hindi ako kailanman mamamatay." Habang pareho silang nagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon sa pagbuo ng alyansa, ang lahat sa buong mundo ay biglang nabalot ng isang uri ng pagkagulat. Ang sekta ng espada at si Yehan ay nag-alyansa. Ang mga makapangyarihang ito ay natatakot, ngunit sa ngayon si Yehan ay hindi na kailangang banggitin pa na mayroong isang master na sinaunang master ng espada sa likuran niya. Si Haring Helian at si Haring Wusheng ay mga puwersang hindi maaaring baliwalain. Bukod dito, si Yehan mismo ay mayroon pa ring pagkakakilanlan bilang elder ng Yaogo, kaya ang pagpipili ang gagawin ng Yaogo sa huli ay hindi rin mahuhulaan. Agad na kumislap ang mga mata ng lahat ng makapangyarihan sa mundo. Walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta ng alyansang ito. Galit, direkta niyang ipinahayag ang isang alyansa kay Yehan at nagdeklara ng digmaan sa Jansong, sa halip na patuloy na manood ng apoy mula sa ibang panig. Ang Jansong ay nagdulot ng napakalaking pagkawala sa Daozang, kung gayon ang Daozang ay hindi na magpapatuloy na manood ng apoy mula sa ibang panig at maghintay ng kamatayan. Ang tunay na pagpatay lamang ang magpapalam sa Jansong sa kanilang determinasyon. Gayon din, ang Daozang ay kasalukuyang nasa sinaunang mga guho. Wala nang iba, kailangan din nila ng paghihiganti upang mapawi ang kanilang galit. Kumislap ang mga mata ng mga eksperto mula sa bundok Shuangkong at Tianwang Mansion. Sila ay mga kaalyado ng sekta ng espada pagdating sa pakikipaglaban sa sekta ng espada. Upang magsimula ng isang pagpatay sa Jansong, hindi nila kayang magdesisyon sa ganitong uri ng bagay. Sa ngayon, ang tunay na alyansang ito ay eksakto kung ano ang gusto ni Yehan na makita, at ito rin ang gusto ni Haring Helian at Haring Wusheng na makita. Sa kanilang panig, kung ang sinaunang master ng espada ay hindi gagawa ng anumang bagay, si Haring Helian lang ang makakaya, ngunit ang pagsali ng sekta ng espada ay iba. Hindi lamang mayroong kataas-taasang makapangyarihang si Elder Qingshan, kundi pati na rin ang suporta ni Suzerain Chen Baisiang ng sekta ng espada. Para sa kasalukuyang si Elder Qingshan at si Yehan na nagpahayag ng alyansa at nagdeklara ng digmaan sa sekta ng espada, si Elder Yaogo ay hindi masyadong nagsalita. Ang alyansang ito ay mabuti para kay Yehan at sa sekta ng espada. Bukod dito, ang relasyon sa pagitan ng sekta ng espada at ni Yehan ng alyansa ay nagpapahiwatig din na ang digmaan sa pagitan ng Zhangmen at Zhangmen ay magsisimula na. Sa ngayon, ang sekta ng espada lamang ang sumali sa ganitong uri ng paligsahan. Sa hinaharap, natatakot ako na ang ibang mga puwersa ay sasali. Ate, ang lalaking ito ay talagang nagiging masikat sa Yaoguang realm ngayon, kahit na ang Jansong ay naglakas loob na ideklara ang digmaan. Ang babaeng may malaking kutsilyo sa kanyang balikat ay nag-ikot ng kanyang mga labi, iniisip na si Yehan ay hindi isang malaking bagay sa harap niya noong siya ay nasa Yinyang Underground Palace. Ano, noon, kung gusto niyang saktan si Yehan, magagawa niya ang anumang gusto niya. Gayunpaman, medyo matagal na lamang, at si Yehan ay hindi lamang sikat sa Yaoguangyo, siya ang pinakamatalinong henyo na kilala ng lahat, at kahit na ang mga elder ng sekta ay makakaupo lamang sa pantay na antas sa kanya. Iniisip ang pag-unlad ni Yehan, ito ay lubhang nakakatakot. Ang dalaga at si Yan Yulan ang pinaka-nakakaalam nito. Nang una nilang makilala si Yehan sa Yinyang Underground Palace, si Yehan ay nakarating lamang sa tuktok ng kanyang kaharian. Hindi lamang nilagpasan ni Yehan ang mga ito sa lakas, ngunit nakaupo pa siya sa pantay na antas sa kataas-taasang higanti sa mga tuntunin ng prestihiyo. At tumagal ng wala pang kalahating taon kay Yehan upang makarating sa puntong ito. Ang ganitong uri ng pag-unlad, kung maingat mong pag-iisipan, ay lubhang nakakatakot. Sa pagpapahayag ng alyansa sa pagitan ng Daozang at Yehan, at ang pagdedeklara ng digmaan laban sa Jianzhang isa-isa, nadama ng lahat ng makapangyarihan sa rehiyon ng Yaoguang na may paparating na bagyo, at ang digmaan sa pagitan ng Zhangmen at Zhangmen ay magsisimula na. Yehan, mag-ingat ka, kung kinakailangan, matutulungan kita na makipag-ugnayan kay Guzo.
Umalis si Elder Yaogo kasama ang mga disipulo ng Yaogo, ngunit bago umalis, ang dalawa ay nag-iwan na ng mga marka ng kaluluwa sa kanilang mga kaluluwang Jade Sleep upang mapadali ang pakikipag-ugnayan. Ang mga makapangyarihan ng ibang mga puwersa ay unti-unting nag-akay ng mga tao palayo sa tirahan ng sekta ng Espada. Ngayon na ang sekta ng Espada at si Yehan ay nagkakaisa, kahit na ang mga puwersang ito ay manunood ng apoy mula sa ibang panig, kailangan nilang maghanda ng maaga. Kapag masyadong malakas ang apoy, kakalat ito sa pagkatapos nilang maghanda, hindi sila mahuhuli ng pagmasaker ng Jansong tulad ng Daozang. Siyempre, walang nakakaalam na ang lahat ng dinanas ng Daozang ay nangyari dahil kay Yehan, at ang ganitong uri ng bagay ay hindi dapat ibunyag. Ito ay nabasag sa mga piraso. Sa pag-alis ng mga makapangyarihang ito, si Yehan ay lumapit sa tabi ni Elder Qingshan. Sa ngayon, ang tirahan ng sekta ng Espada ay nawasak, at ang lahat ng mga mapagkukunang pangkultura na binabantayan ng sekta ng Espada dito ay nawasak ng dalawang kataas-taasang elder ng sekta ng Espada. Ang lugar na ito ay muling itatayo, natatakot ako na hindi na ito magkaroon ng kahulugan sa Daozang. Gayunpaman, ang sekta ng Espada ay hindi mabibigo na maghaiganti sa dakilang kaaway na ito. Elder Qingshan, dahil nagbuo na tayo ng alyansa, sa palagay ko dapat nating talakayin ang bagay na pagdedeklara ng digmaan sa sekta ng Espada. Sabi ni Yehan, ngayon na winasak ng sekta ng Espada ang lahat sa sinaunang mga guho ng sekta ng Espada, bakit hindi mo ako samahan sa lungsod ng kadiliman muna? Kung sila ay nagkalat, natatakot ako na sila ay magiging target ng Jansong upang salakayin isa-isa. Nang marinig ito, si Elder Qingshan ay huminga ng malalim, makikita na ang galit sa kanyang puso ay hindi pa napipigilan. Binataye, dahil idineklara na ang digmaan laban sa sekta ng Espada, ang aming sekta ng Espada ay hindi matatakot sa kanila. 3 araw na ang pinakamatagal, isang malaking bilang ng mga makapangyarihan ng aming sekta ng Espada ang bababa sa sinaunang mga guho. Sa oras na iyon, gagawin ko ang mga matatandang mandirigma ng Espada ng sekta ng Espada na magbayad ang presyo. Sabi ni Elder Qingshan na may madilim na ekspresyon. Yehan daw, Elder Qingshan, bumalik muna tayo sa madilim na lungsod upang talakayin ang bagay na ito. Kung ang malalakas na sekta ng Espada ay darating sa sinaunang mga guho sa loob ng 3 araw, kung gayon magkakaroon tayo ng malaking labanan sa sekta ng Espada. Sa paligsahang ito, hindi tayo dapat mapigilan ng Jansong. Tumanggaw si Elder Qingshan. Sa ngayon, ang Daozang at si Yehan ay opisyal na nagbuo ng alyansa upang ideklara ang digmaan sa Jianzhang. Dapat silang magkaisa, at ang Jianzhang ay hindi dapat bigyan ng pagkakataon ng Jianzhang na talunin sila isa-isa. Sa ngayon, mayroong higit sa 500 natitirang mga disipulo ng sekta ng Espada, at halos lahat sa kanila ay nasa pagkabigla pa rin. Pagkatapos ng lahat, nakaharap sila sa pagmasaker ng dalawang kataas-taasang makapangyarihan. Ang ganitong uri ng nakapipinsalang pagpatay ay ang wakas para sa kanila, ito ay isang uri ng swerte na mabuhay ngayon. Kuwit-kuwit, Elder, may balita mula sa mga sumusunod na disipulo na si Haring Yan ng madilim na lungsod ay namatay sa labanan. Sa tirahan ng palasyo ng Yelo, si Elder Huaying at ang iba pa ay agad na nakatanggap ng balita na si Haring Yan ay namatay sa labanan pagkatapos bumalik mula sa tirahan ng sekta ng Espada. Balita mula sa madilim na lungsod. Nang marinig ito, si Elder Huaying ay sumimangot at nagsabi, si Yan Yuntian ay namatay sa labanan, at sa oras na ito, siya at ang Jansong ay nasa iisang bangka. Sumagot ang disipulo ng palasyo ng Yelo, Elder Hui, ayon sa balita na si Haring Yan ay namatay sa pakikipagtulungan ni Yehan at ng mga elder ng sekta ng Espada. Marahil ang pagmasaker sa mga disipulo ng sekta ng Espada ay may kaugnayan sa bagay na ito. Kabanata 1672. Hindi nakapagtataka na sasalakayin ng dalawang matandang iyon mula sa Jansong ang Daozang, ngunit sulit si Yan Yuntian sa kanilang kabaliwan. Nag-isip sandali si Elder Huaying, at pagkatapos ay sinabi kay Yan Yulan, makipag-ugnayan sa dalawang bulwagan. Panginoon, sa gilid ng sinaunang mga guho, kailangan natin ng mas malakas na puwersa upang maging garantisado. Nang marinig ito, isang kakaibang kulay ang sumilay sa magagandang mata ni Yan Yulan, at sinabi niya, Elder, ibig sabihin ba ninyo ay hilingin sa Palace Master na magpadala ng mga master sa sinaunang mga guho? Tumanggaw si Elder Huaying at sinabi, orihinal na isang paligsahan ito sa pagitan ni Yehan at Jansong, ngunit ngayon ay sangkot na rin ang Daozang. Bukod dito, nagtamo ng malubhang pagkatalo ang Daozang ngayon, at tiyak na maghihiganti sila sa Jansong. Ang mga disipulo nitang ay lilito sa sinaunang mga guho sa lalong madaling panahon.
Bukod pa rito, sa ngayon ay ang sekta ng espada lamang ang sumasali. Ang mga saloobin ng bundok Shuangkong at Chanwangfo ay hindi malinaw. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa huli. Sa makatuwid, bago iyon, ang aming Ice Palace ay dapat magkaroon ng isang malakas na puwersa upang maprotektahan ito. Ang nangyari sa Daozang ay hindi dapat mangyari sa aming Ice Palace. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yan Yulan at tumango. Mula sa mga salita ni Elder Huaying, nararamdaman na niya ang isang alon ng pagkabalisa na sumusugod sa dilim, at ang pinagmulan ng lahat ng ito ay dahil kay Yehan. Ang pagkapuot sa pagitan ng Janzong at Janzong. Mukhang, simula nang lumitaw si Yehan sa Yaoguang Realm, ang buong Yaoguang Realm ay naging masigla. Ang tirahan ng sekta ng espada, sa sandaling ito, ay nasa itaas ng isang maringal na bulwagan, kung saan naroon ang tatlong kataas-taasang elder ng sekta ng espada. Simula nang sinalakay ni Yehan ang tirahan ng sekta ng espada noong nakaraang pagkakataon at pinatay ang mahigit 700 disipulo ng sekta ng espada, ang tatlong kataas-taasang elder ay ngayon kahit na ang mga elder ay narito, hindi sila kikilos ng sabay-sabay. Ang tirahan ng Janzong ay hindi maaaring walang kataas-taasang makapangyarihan. Magdeklare ng digmaan sa aking sekta ng espada, talagang iniisip ba nila na mayroon silang kakayahang iyon? Malamig na ngumiti ang ikatlong elder ng sekta ng espada, at may isang nakakatakot na malamig na liwanag sa kanyang mga mata, siya mismo ang nakilahok dito. Sa ngayon, ang lahat ng tungkol sa sekta ng espada sa sinaunang mga guho ay nawasak na. Kung wala ang pangmatagalang supply ng mga mapagkukunan ng paglilinang, kahit na ang sekta ng espada ay mayaman, hindi nila kayang talunin ang kanilang sekta ng espada. Huwag maging pabaya. Pumikit ang mga mata ng elder ng Janzong at sinabi. Mukhang bago ito, ang Daozang ay hindi lubos na nagkaisa sa maliit na hayop na si Yehan, ngunit hindi na mahalaga. Ang Daozang ay laban sa akin, Janzong. Sa huli, mawawala ito sa ating mga kamay, ngunit ang kasalukuyang sekta ng espada ay tiyak na nasa rurok ng galit, tiyak na magpapadala sila ng mga malalakas na lalaki sa sinaunang mga guho upang salakayin tayo, at sa kapangyarihan ng maliit na hayop na si Yehan, sila ang kombinasyong ito ay kailangang bantayan din. Sinabi ng pangalawang elder ng Janzong, ang mas mahalaga ay ang mga saloobin ng bundok Shuangkong at Chanwangfo ay hindi pa nilinaw. Kapag pinili nilang sumali, kahit na ang aking Janzong ay hindi natatakot sa kanila, ito ay magiging lubhang mapanganib. Ang mga bagay dito kailangan itong ipaalam sa tatlong headmaster, marahil, ang aking sekta ng espada ay kailangang magpakita ng higit na lakas upang mapailalim ang mga taong ito at sumuko. Sa lungsod ng kadiliman, kung saan nakalagak ang Tianlong, lahat ng miyembro ng sekta ng espada ay naparito na. Ang mga tao sa ilalim ng sekta ng espada ay may Daotong at Xiao Yuangang na mag-aayos, hindi na inabala ni Yehan. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng pagpupulong ng Tianlong, sina Yehan, Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wusheng ay naroroon. Elder Qingshan, ang lakas ng sekta ng espada ay hindi dapat maliitin. Hindi lamang tatlong kataas-taasang elder, kundi pati na rin ang tatlong makapangyarihang master. Bukod dito, sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion, maaaring maraming kalahating hakbang na kataas-taasang kapangyarihan. Kung gusto nating harapin sila ng harapan, maliban na lamang kung ang ating lakas ay sapat na, kahit na ang ating dalawang pamilya ay maaaring makipagkompetensya sa Janzong sa loob ng ilang sandali, mahihirapan tayong saktan ang kanilang mga ugat. Sa bulwagan, sinabi ni Haring Helian kay Elder Qingshan ng may malalim na tinig, alam ng lahat ang puntong ito, kahit na ang Elder Qingshan na galit sa sandaling ito ay nauunawaan din, at agad, siya ay bumulong ng malamig at sinabi, lahat, mangyaring magtiwala, sa sandaling ito ang susre ng aking sekta ng espada ay nakikipagnegosasyon na sa bundok Shuangkong at Tianwang Mansion. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng mga resulta. Ang Zhang ay humihingi ng paumanhin. Nang marinig ito, sina Yehan, Haring Helian, at Haring Wusheng ay nagkatinginan. Kung gayon, ang kapangyarihan ng tatlong pangunahing sekta ay idinadagdag sa kanila. Ang gayong pinagsamang puwersa, maliban na lamang kung ang headmaster ng sekta ng espada ay personal na bumisita sa sinaunang mga guho, kung hindi man, ang lakas ng Janzong sa sinaunang mga guho ay tiyak na malubhang masasaktan. Kung ganoon, magiging mahusay iyon. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, gayunpaman, ang kinakatakutan ko ay kung ang Hanging Mountain at ang Heavenly King's Mansion ay sasang-ayon. Ngumisi si Elder Qingshan, at sinabi, kung ang aking sekta ng espada ay masisira ng sekta ng espada, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa bundok Shuangkong at Tianwang Mansion.
Ang pakikipaglaban-laban sa sekta ng espada ng sama-sama ay magiging mas mahusay kaysa sa pakikipaglaban-laban sa sekta ng espada ng mag-isa sa hinaharap. Ang tatlong master ng sekta ay napakalakas, at mayroon silang tatlong kataas-taasang elder sa ilalim nila, na may ganitong uri ng pundasyon, kahit na ang aking sekta ng espada, Bundok Xuangkong, at Chanwangfo ay hindi sila mapipigilan. Maliban na lamang kung ito ay nagkakaisa, bukod pa rito, sa buong Yaguang Domain, na may ganoong makapangyarihang puwersa, natatakot ako na ang Lijian Villa lamang ang makakapagkompetensya sa Janzong. Ang pagtimbang sa mga kalamangan at kahinaan, ang Bundok Xuangkong at Chanwangfo ay hindi magiging hindi inaasahan, at higit pa rito ano pa, sa aking Dao Sect Master na sumulong, sa tingin ko ay tiyak na isa sa alang-alang ni Siming at Xi Tianwang ang kahihinatnan na ito. Kaya, kailangan lang nating maghintay ng 3 araw, at sa loob ng 3 araw, anuman ang sang-ayon man o hindi ang Bundok Xuangkong at ang Heavenly King's Mansion, ang malalakas na tao ng sekta ng espada ay darating. Tanong ni Wu Zhenguang. Tumango si Elder Qingshan, na may labis na malamig na ekspresyon, at sinabi, pinatay ng sekta ng espada ang mahigit 600 disipulo ng aking sekta ng espada, at winasak pa ang lahat ng mga mapagkukunan ng aking sekta ng espada sa sinaunang mga guho. Dapat silang magbayad ng mabigat na presyo para sa dakilang pagkapuot na ito. Ang presyo ay, sa sandaling dumating ang malakas na tao ng aking sekta ng espada, hindi na siya mamamatay kasama ang sekta ng espada. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, Elder Qingshan, hindi ko alam kung darating si Sect Master Chen. Ang sekta ng espada ay hindi dapat pabayaan. Sa sandaling umalis ang suzerain sa sekta ng espada, kung ang pinuno ng sekta ng espada ay mapatay, kung gayon ang pundasyon ng aking sekta ng espada ay nasa panganib na matamba. Sinabi ni Elder Qingshan ito, at ang kanyang mga salita ay sumagot din kay Ye Malamig, si Dao Zongchen Baisiang ay hindi personal na bibisita sa sinaunang mga guho. Ngunit tama ang pag-iisip tungkol dito, sa sandaling umalis si Chen Baisiang sa sekta ng espada, kung ang pinuno ng sekta ng espada ay pumasok sa sekta ng espada sa oras na ito ay tiyak na magiging isang nakamamatay na suntok sa sekta ng espada. Nang marinig ang sinabi ni Elder Qingshan, nag-isip sandali si Yehan, at pagkatapos ay sinabi, pagkatapos ay maghihintay tayo ng 3 araw, ngunit kung ang Bundok Xuangkong at Chanwangfo ay talagang pipiliing sumali, mas mabuting huwag itong ibalita sa publiko. Alam na ang mga saloobin ng Bundok Xuangkong at Chanwangfo ay hindi pa rin malinaw, imposibleng malaman kung sasali sila sa huli, kung sila ay masorpresa, ito ay tiyak na magdudulot ng nakamamatay na suntok sa Janzong. Sinabing ang mga mata ni na Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wuzheng ay nagningning ng isang maliwanag na liwanag. Totoo iyon. Kapag hindi naisip ng Janzong ang kanilang kapangyarihan, magiging mas madali para sa kanila na salakayin ang Janzong. Sinabi ni Elder Qingshan, ang pamamaraang ito ay magagawa. Ipapaalam ko sa suzerain. Sa sandaling ang Bundok Xuangkong at Chanwangfo ay sumang-ayon na bumuo ng alyansa, tiyak na hindi nila ito iaanunsyo muna. Kapag dumating na ang oras upang harapin ang Janzong, sila ay tiyak na masorpresa. May isa pang tanong. Tiningnan ni Yehan ang 3 sa kanila at sinabi, ang 3 master ng sekta ng espada ay pawang napakalakas na kataas-taasang nilalang. Sa oras na ito, ang buong sekta ng espada ay hindi nangangailangan sa kanila na umupo ng magkasama. Pumunta sa sinaunang mga guho, sa ganitong paraan, ang Janzong ay magkakaroon ng isang malakas na tao na hindi natin kayang labanan. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sina Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wuzheng ay natahimik. Ang pag-aalala ni Yehan ay hindi walang katotohanan. Hanggat sila ay nababahala, sila ay mga nilalang na mahirap talunin. Agad, nang sabay-sabay, sina Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wuzheng ay tumingin kay Yehan. Nang makita ito, natigilan si Yehan, at agad nang ngumiti ng mapait, huwag umasa sa matandang iyon, natatakot ako na hindi talaga siya kikilos. Kabanata 1673. Kung talagang gustong kumilos ng baliw na si Go, hindi siya mag-aatubili kapag nakikipag-usap siya kay Haring Yan. Higit pa rito, natatakot din si Yehan sa Yin-Yang na venerable na kinatatakutan din ng baliw na si Go. Alam kung anong uri ng wakas ang magiging sa huli, kaya, sa pansamantalang sitwasyon, mas mabuting huwag kumilos ang sinaunang baliw. Ang mga salita ni Yehan ay nagpatahimik sa 3 elder ng Qingshan. Gayunpaman, wala pa ring balita mula sa sekta ng espada, at imposibleng magbigay ng conclusion pagkatapos itong isipin. Ngayon ay nakasalalay na ito kung ang Hanging Mountain at ang Heavenly King's Mansion ay sasang-ayon na magkaisa.
Matapos makipag-usap kay Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wusheng, nakita ni Ye Han sina Dao Tong at Xiao Yuangang. Ngayon na nawasak na ang Yanwang Mansion, sina Dao Tong at Xiao Yuangang ay dinala si Tianlong. Kinopya ng master ang bahay ni Yanwang, at hindi pa niya tinatanong kung ano ang nakuha niya sa mansyon ni Yanwang. 500 milyong Spirit Stones. Nagulat din si Ye Han sa bilang na ito. Mukhang ang Yanwang Mansion ay talagang isang mayamang tao na may ganoong kayamanan sa koleksyon ng Spirit Stones. Tumawa si Dao Tong at sinabi, ito ay pansamantalang pagtatansya lamang, marahil ay tataas pa ang bilang sa huli, at bukod doon, maraming martial arts pa rin ang nakaimbak sa silid na lihim ng mansyon ni Haring Yan. Marami ring magagandang bagay sa Sumeru Ring, at ang halaga ng mga bagay na ito ay hindi pa matatansya sa ngayon. Nang marinig ito, sinabi ni Ye Han ng may ngiti, mukhang ang pagpatay kay Haring Yan sa pagkakataong ito, ang pagnanakaw sa mayayaman at pagbibigay sa mga mahirap ay maituturing na pagtulong kay Tianlong na malampasan ang kasalukuyang kahirapan sa kakulangan ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Sa daan, nakakita kami ng isang sirang mapa sa Sumeru Ring na dala ni Haring Yan. Ang sirang mapang ito ay mukhang isang ordinaryong mapa ng pamamahagi ng Meridian, ngunit ito ay maayos na pinoprotektahan ni Haring Yan. Hindi ito dapat ganoon lang kadali, sabi ni Dao Tong. Sirang larawan. Itinaas ni Ye Han ang kanyang mga kilay at sinabi, ipakita mo sa akin. Ang sirang mapa na kinuha ni Dao Tong ay dapat nagawa sa balahibo ng mga halimaw. Ito ay matigas at hindi madaling masira. Mayroong talagang mapa ng pamamahagi ng Meridian dito, ngunit ang mapang ito ay nawawala ng isang sulok. Inilagay ni Ye Han ang sirang larawan sa mesa, at tiningnan ito ng mabuti. Sa sirang larawan na ito, mayroong isang hubad na larawan. Ang larawan ay minarkahan ng siksik na pulang tuldok. Ang mga pulang tuldok na ito ay kumakatawan sa mga acupuncture point at meridian ng katawan ng tao. At mayroong isang linya na nag-uugnay sa bawat pulang tuldok at walang kakaiba sa pangkalahatang hitsura. Gayunpaman, tiyak na hindi ito isang simpleng larawan na ilalagay sa sumiring ng isang kataas-taasang makapangyarihan tulad ni Haring Yan. Nakakalungkot na patay na si Haring Yan ngayon. Ano ang kahulugan ng mapang ito ng meridian ng tao? Hindi ito nakita ni Han sa ngayon. Gayunpaman, mula sa mga siksik na linyang iyon, tila nakakakita si Ye Han ng isang pattern, at tila may mga pagkakaiba sa tila siksik na mga nag-uugnay na linya. Bukod dito, ang huling posisyon ng pagsasama-sama ng mga koneksyon na ito ay nasa hindi kumpletong sulok, at ngayon na wala na ang sulok na ito, mas hindi na ito maintindihan. Paano, may nakikita ka ba? Tanong ni Dao Tong kay Ye Han. Nang marinig ito, umiling si Ye Han at sinabi, nakakalungkot na nawawala ang isang sulok ng larawang ito, kung hindi, makakakita pa rin ako ng ilang mga pahiwatig, ngunit ang larawang ito ay hindi dapat simple, marahil ito ay isang mapa. Mapa. Nagulat sina Dao Tong at Xiao Yuangang, at tiningnan muli ang natitirang mapa. Kung titingnan mo lamang ang pamamahagi ng mga siksik na linya dito, ang mga linyang ito ay talagang mukhang isang mapa, at ang mga meridian ng katawan ng tao ang takbo ay orihinal na parang isang hanay ng mga bundok, at ang mga acupuncture point ay parang isang bundok, ngunit ang huling ugnayan ng mga linyang ito ay lahat ay nakaturo sa hindi kumpletong sulok. At ang sulok na ito, ayon sa mga paa at kamay at istruktura ng katawan ng tao, ay dapat na nasa ibaba ng kaliwang binti, na parang pinunit ng isang tao. Sinabi ni Dao Tong, mukhang mapa nga ito, ngunit nakakalungkot na nawawala ang isang sulok, kung hindi man ay makakakita tayo ng isang bagay. Sinabi ni Ye Han, kahit na makakita ka ng isang bagay, wala itong mga pangalan ng lugar dito, at mahirap maghanap ng iba pang mga kapaki-pakinabang na bagay. Ilalagay ko muna ang sirang larawang ito, at pag-aaralan ko ito sa tamang oras. Ang iba pang mga bagay na nakuha mo sa Yanwang Mansion ay aasikasuhin natin. Ngayon na mayroon na tayo ng mga mapagkukunan ng Prince Yan's Mansion, hindi mahirap para kay Tianlong na mabuhay. Matapos ayusin ang ilang mga bagay, nagtungo si Ye Han sa lugar kung saan naninirahan ang sinaunang baliw. Sa ngayon, dahil sa pagkawasak ng Yanwang Mansion, at sa pag-atake ng Jianzhong sa Daozang sa sinaunang mga guho, ang kumpletong pagkakaisa ng Daozang at Ye Han ay nagdulot sa buong kadiliman ang buong lungsod ay naging isang sensasyon. Sa ilalim ng takip ng ganitong uri ng sitwasyon, naramdaman ng lahat ang isang pakiramdam ng paparating na bagyo. Ang paligsahan sa pagitan ng mga sekta at sekta ay hindi lamang isang maliit na away, ngunit tumaas sa isang lubhang masigasig na antas. Sa ngayon, ang sekta ng Espada at Ye Han ay lubos na nagkaisa upang magdeklare ng digmaan sa sekta ng Espada. Ang kapayapaang ito ay maaaring masira sa loob ng ilang araw.
Maisip na sa sandaling ang pinagsamang puwersang ito ay opisyal na makipagbanggaan sa Janzong, ito ay tiyak na nakakatakot. Gayunpaman, ang Janzong ay napakalakas sa Yaoguang domain. Bilang karagdagan sa tatlong kataas-taasang elder, mayroon ding tatlong nakakatakot na headmaster sa itaas. Mayroong 6 na kataas-taasang makapangyarihan, at kung ang sekta ng Espada at Yehan ay sama-samang gustong kulugan sila, natatakot ako na ito ay magiging napakahirap. Maliban na lamang kung ang iba pang mga puwersa ng sekta ay sasali, ang kombinasyon ng sekta ng Espada at Yehan ay hindi magdudulot ng malaking banta sa sekta ng Espada. Sa kasalukuyan, ang mga saloobin ng Bundok Xuangkong at Chanwangfo ay hindi malinaw. Kung sasali rin sila, magkakaroon si Yehan ng puhunan upang makipagkompetensya sa Janzong. Tungkol sa alyansa sa pagitan ng Daozong at Yehan at sa pagdedeklara ng digmaan sa Jianzong, hindi lamang ang mga pangunahing sekta ang naghihintay at nanunood, ngunit inihahanda nila ang kanilang sariling lakas kung sakaling may mangyari. Kung matatalo sila, marahil ay magbabago ang pattern ng siyam na pangunahing puwersa na namamahala sa Yao Guangyo. Hindi papansinin ni Yehan ang mga tinig mula sa labas ng mundo. Hanggat siya ay nababahala, basta't mananalo siya sa Janzong, anumang tinig ay mawawala. Hindi nagtagal, dumating si Yehan sa lugar kung saan naninirahan ang baliw na si Go. Kahit na hindi siya tinulungan ng kabilang panig, lagi siyang nasa kanyang panig. Hindi siya magrereklamo kay Yehan dahil pinili ng baliw na si Go na manood lamang. Bilang isang guro, dahil sinamba na niya ang kabilang panig bilang guro, hindi magkakaroon si Yehan ng ibang iniisip. Kabanata 1674. Ang pagkakaiba ay nang dumating si Yehan sa lugar kung saan naninirahan ang sinaunang baliw, hindi niya ito natagpuan sa bakuran, at binuksan ni Yehan ang kanyang clairvoyance upang maghanap sa paligid, ngunit hindi niya natagpuan ang sinaunang baliw. Saan napunta ang matandang ito? Nagulat si Yehan. Noong nakaraan, wala namang ginagawa. Ang matandang ito ay hindi kailanman aalis sa bahay, ngunit ngayon ay nawala siya nang hindi man lang nagpapalem. Gayunpaman, nang naguguluhan si Yehan, biglang tumaas ang kanyang mga kilay ng espada, at isang ekspresyon ng kagalakan ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos, biglang tumaas ang aura ni Yehan. Sa sandaling ito, si Yehan ay nakalusot na sa gitnang yugto ng pag-iisip. Ito ay ang gitnang yugto ng Concentration Realm. May ngiti sa sulok ng bibig ni Yehan. Ang paglilinang ng avatar ay talagang pambihira. Simula nang natalo niya sina Dugwao at Li Hentian noong nakaraang pagkakataon, hinayaan ni Yehan ang avatar na magsanay sa daigdig ng Taoismo. Ang kanyang lakas ay nakalusot na sa gitnang yugto ng Concentration Realm, at ang lakas ni Yehan mismo ay na-promote na rin sa gitnang yugto ng Concentration Realm. Ang puntong ito ay lubhang abnormal, at naramdaman na ito ni Yehan ngayon. Bagaman ang avatar ay hindi umuunlad ng kasing bilis ng tunay na katawan ni Yehan, sapat na ito upang matulungan si Yehan na malutas ang problema ng kakulangan ng oras sa pagsasanay. Sa ngayon, kahit na abala si Yehan sa labas, ang kanyang lakas ay tataas kasama ang pag-unlad ng kanyang avatar. Ang ganoong baluktot na martial arts ay maaaring mahirap hanapin sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Huminga ng malalim si Yehan, nagsimulang magpalipat-lipat ng kapangyarihan sa kanyang katawan, at pinatibay ang kanyang aura. Ngayon na ang kanyang kaharian ay umabot na sa gitnang yugto ng concentration, ang lakas ni Yehan sa pakikipaglaban ay walang alinlangang tumaas ng malaki. Ang avatar at ang pangunahing katawan ay may iisang isipan at dugo, at ang bawat isa ay may lubhang mahiwagang koneksyon. Bilang karagdagan sa paglilinang at pagpapabuti ng kaharian, ang avatar ay maaari ding magsanay ng martial arts. Ang kanyang nilinang ay pag-aari rin ni Yehan. Hindi nagtagal, habang naglilinang si Yehan, nakaramdam siya ng isang makapangyarihang aura na bumababa mula sa langit. Binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata upang tumingin, at agad, isang sinaunang baliw na may gulo-gulong buhok ang lumitaw sa harap ni Yehan. Dahan-dahang umupo sa reclining chair, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, hindi nagsalita, at ipinikit ang kanyang mga mata upang ayusin ang kanyang paghinga. Nang makita ito, nagulat si Yehan na ang aura ng matandang lalaki ay medyo magulong, na parang nasugatan, bagaman hindi ito gaanong seryoso, ngunit sapat na ito upang makapagulat na masaktan ang isang sinaunang baliw. Naramdaman ito, kumunat ang noo ni Yehan, anong uri ng kapangyarihan ang magpapahiya sa matandang lalaking ito. Matandang lalaki, ano ang ginagawa mo sa isang tao? Seryosong kumunat ang noo ni Yehan. Sa Yaoguang domain, ang tanging taong makakasakit sa isang malakas na tao tulad ng sinaunang baliw ay ang yin-yang na venerable. Maaaring lumitaw na ba ang kabilang panig? Bakit ka gaanong nag-aalala, bata? Ang sinaunang baliw ay nag-aayos pa rin ang kanyang paghinga na nakapikit ang kanyang mga mata.
Nang marinig ito, ang kapangyarihan ay sumugod sa palad ni Yehan, at isang maringal na puwersa ng buhay ay pinakawalan mula sa kanyang palad, kumakalat patungo sa katawan ng sinaunang baliw. Hindi magtatago si Yehan ng anumang bagay sa sinaunang baliw. Habang naihatid ang kapangyarihan ng buhay sa katawan ni Yehan, ang magulong hininga sa katawan ni Go Crazy ay dahan-daang napigilan, ang kanyang mga mata ay lumiwanag, at tumingin siya kay Yehan ng may pag-aalinlangan, ikaw na hayop, paano mo pa rin nakuha ang kapangyarihan ng buhay? Lubhang nagulat ang tinig ng sinaunang baliw. Ang kapangyarihan ng buhay ay isa sa mga pinakasinaunang kapangyarihan. Kapag nakuha mo ang ganitong uri ng kapangyarihan, magkakaroon ka ng mahabang buhay. Bukod dito, ang kapangyarihan ng buhay ay may malaking pakinabang sa pagpapagaling ng mga sugat, mas mahimalang ito kaysa sa mga gamot. Habang ang kapangyarihan ng buhay sa katawan ni Yehan ay iniksyon sa katawan ng sinaunang baliw, ang kanyang sugat ay unti-unting gumaling. Sinabi ni Yehan, pag-uusapan ko ang aking bagay mamaya, ngunit ginagawa kang isang matandang lalaki, mukhang nakakita ka ng isang master. Hindi, dapat mong sabihin sa akin, bakit mo nakuha ang kapangyarihan ng buhay? Bukod sa kapangyarihan ng ginto, ang kapangyarihan ng mahika, at ang kapangyarihan ng yin at yang, mayroon ka bang ibang kapangyarihan sa iyong katawan? Tinitigan ni Go Crazy si Yehan ng may nagninangas na mga mata. Mayroon ding isang ekspresyon ng pagkagulat sa kalaliman ng mga matang iyon, at napagtanto niya na maaaring maraming bagay tungkol kay Yehan na hindi niya maintindihan. Wala, pansamantala lang ang apat na kapangyarihang ito. Naramdaman na ang aura ni Madman Go ay naging matatag, tinihil ni Yehan ang pagpapadala ng kanyang puwersa ng buhay, sumulyap sa kanya, at sinabi. Nang marinig ito, isang kislap ang sumilay sa maulap na mga mata ng sinaunang baliw, at sinabi niya, hindi ka masama, kahit ako ay hindi man lang nakita na pansamantala lang ang apat na kapangyarihang ito. Kaya maaari kang maglinang ng ibang mga kapangyarihan sa hinaharap. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Sumulyap si Yehan at sinabi, matandang lalaki, hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan ka nagpunta. Sino ang nakasakit sa iyo ng ganito? Huwag kang mag-alala sa aking mga gawain. Huwag kang maging pabaya sa iyong mga gawain. Sinaman ni Go Crazy si Yehan, at ang matatalas na mga mata ay labis na matindi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yehan ang isang sinaunang baliw. Nang makita ito, wala nang nagawa si Yehan kundi sabihin, well, mukhang ang aking katawan ay maaaring maglinang ng anumang kapangyarihan, at ang puwersang ito ng buhay ay nilinang mula sa buhay na baging sa Medicine Valley. Ano, ang paglilinang ng anumang kapangyarihan, anong uri ng katawan ito? Nagulat si Go Crazy. Simula nang makita siya ni Yehan kanina, ang matandang lalaki ay nagulat na ng 2 beses. Ang ganitong bagay ay napakabihira para kay Go Crazy. Maaari kang maglinang ng anumang uri ng kapangyarihan. Ang ganitong uri ng katawan ay hindi alam kahit ng mga sinaunang baliw. Siyempre, hindi ito karaniwan. Hindi rin ito alam ni Chin Wu daw noong una. Kung hindi siya pumunta sa Medicine Valley upang suriin ang ilang mga class eco, hindi niya malalaman ang pag-iral ng One for Body. Kabanata 1675. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ng matandang baliw, at sinabi niya, sino pa ang nakakaalam na ang batang ito ay maaaring maglinang ng anumang kapangyarihan. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi dapat makalabas. Sinabi ni Yehan, huwag kang mag-alala, bukod sa guro, ikaw lang ang matandang lalaki. Nang marinig ito, sinaman agad ni Go Crazy si Yehan, si Chin Wu daw ba ang guro ng batang ito, hindi ba? Kakaiba, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong uri ng katawan. Sabi ng sinaunang baliw na may malalim na pag-iisip sa kanyang mukha, mula ngayon, ikaw na bata, huwag mong ipakita ang iyong talento. Ano ang mangyayari sa iyo? Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Tiningnan ni Yehan si Go Crazy at patuloy na nagtanong, ngunit, sino ang makakasakit sa iyo, maaari bang si Yin Yang Venerable? Nang marinig ito, isang kakaibang tingin ang sumilay sa maulap na mga mata ng sinaunang baliw, ang iyong pagkamausisa ay talagang mas mahalaga kaysa sa anumang bagay, ipaalam ko sa iyo ang tungkol dito. Mukhang marami kang kilala sa Yao Guangyo. Sumulyap si Yehan. Masyado kang nag-iisip, bata. Kung ang taong iyon ay isinilang, ang buong Yao Guangyo ay magiging isang sensasyon. Si Chin Wu daw, ang matandang lalaking iyon ay talagang nagplano na itago ang kanyang sarili at iwanan ang kaguluhan na ito sa akin. Kung hindi dahil sa matandang lalaking ito, ako. Mukhang labis na hindi nasisiyahan si Go Crazy, ngunit hindi na niya itinuloy nang maabot niya ang kanyang bibig.
Nang makita ito, hindi na inabala ni Yehan na magtanong pa, alam niya na kung hindi magsasalita si Go Crazy, kahit na magtanong siya, walang silbi, pagkatapos sino pa sa Yaguang region ang makakasakit sa iyo. Ito ay isang hayop lamang na naging espiritu. Mahinang bamulong si Go Crazy, at agad, isang gintong bato ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang hugis ng batong ito ay nagniningning ng gintong liwanag na parang hiyas, na lubhang nakasisilaw. Ano ito? Tanong ni Yehan na may pag-aalinlangan. Wujen Stone. Sabi ng sinaunang baliw, nakuha ko ito mula sa isang mapanganib na lugar sa kalaliman ng sinaunang mga guho. Para sa batong ito, nakipaglaban ako sa hayop na iyon. Wujenshi, ito ba ang Wujenshi, isa sa mga materyales na maaaring gamitin upang pagandahin ang mga imperial weapons? Nagulat ang ekspresyon ni Yehan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko kailangang ipagsapalaran ang pag-insulto sa hayop na iyon ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, ikaw at ako ay gagawa ng isang malaking bagay ng magkasama. Ang mga mata ni Go Crazy ay puno ng kaguluhan, mayroon na siyang ideya ng pagpapahusay ng mga imperial weapons. Siyempre, kung hindi dahil kay Yehan, hindi siya magdedesisyon ng napakabilis. Alam niya na si Yehan ay nasa ilalim ng maraming presyon. Ngunit kung talagang kikilos siya at sisira sa kasunduan, magiging mahirap iyon sa oras na iyon, kaya, bago iyon, sa sandaling makuha niya ang Imperial Weapon, sa lakas ng sinaunang baliw, hindi siya mapipigilan. Ngunit hindi alam ni Yehan ang lahat ng ito. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, dumating ako upang makita ka ngayon, at gusto ko ring makita mo ang isang bagay, at sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Nang marinig ito, nagulat ang sinaunang baliw, ngunit sa sandaling ito, sa isang pag-alon ng kanang kamay ni Yehan, ang dalawa sa kanila ay nawala sa looban ng sabay at pumasok sa daigdig ng Taoismo. Siyempre, hindi lumaban ang sinaunang baliw sa prosesong ito. Kung hindi, sa lakas ni Yehan, imposibleng makapasok ang sinaunang baliw sa daigdig ng Taoismo. Bagaman magagamit ni Yehan ang mundo ng Xuanman upang labanan ang kaaway, ngunit bago siya magkaroon ng malakas na lakas, ayaw ipakita ni Yehan ang mundo ng Xuanman. Hoy, ito ay isang maliit na mundo. Sa daigdig ng Taoismo, sina Yehan at Go Crazy ay lumitaw na sa harap ng bahay ng kawayan. Si Go Crazy ay may ekspresyon ng pagkagulat sa kanyang mukha. Lumingon siya upang tumingin kay Yehan. Malinaw na hindi niya inaasahan na si Yehan ay may kontrol pa rin sa isang maliit na mundo. Sinabi ni Yehan ng may ngiti, ito ay hindi isang ordinaryong maliit na mundo. Isang daang araw na ang lumipas sa loob, habang isang araw lamang ang lumipas sa labas. Ang mga salita ni Yehan ay nagulat sa ekspresyon ni Go Crazy. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang napakalakas na maliit na mundo. Saan mo ito nakuha, bata? Mayroong ganitong pagkakataon. Mayroong isang pahiwatig ng paghanga sa tinig ng sinaunang baliw. Ang ganoong makapangyarihang maliit na mundo ay hindi matatagpuan sa buong Yaguang Realm, at marahil ay ang isa lamang na nakaharap sa Southern God Territory. Ang ganoong makapangyarihang maliit na mundo ay umiiral sa mga malalaking puwersa. Swerte lang. Sabi ni Yehan, ito lang ang disbentahan na walang espiritual na enerhiya sa maliit na mundong ito. Kung mayroong espiritual na enerhiya, ang sinumang nagsasanay dito ay maaaring mabilis na umunlad. Ang espiritual na enerhiya ay hindi imposible. Sabi ng sinaunang baliw, kung makakahanap ka ng ilang espiritual na ugat at gamitin ang paraan ng paglipat ng mga bundok upang ilipat ang espiritual na ugat sa maliit na mundong ito, maaari mong gawing puno ng espiritual na enerhiya ang mundong ito at tumakbo ng malaya. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Yehan, mayroon bang ganitong paraan? Siyempre, sabi ng sinaunang baliw, ang siyam na pangunahing puwersa sa Yaguang region ay may kanya-kanyang maliit na mundo. Paano mo sa tingin ay nagmumula ang aura sa mga maliit na mundong iyon? Gayunpaman, ang mga maliit na mundo na nilikha ng kanilang sarili ay hindi imposible na umiral sa mundo. Ang limang elemento ay nagiging tunay na mundo, ngunit ang mga makakagawa nito ay pawang pambihirang nilalang. Gayunpaman, ikaw na bata, huwag masyadong masaya ng maaga. Huwag nating pag-usapan kung makakahanap ka ng espiritual na ugat. Kahit na mahanap mo ang espiritual na ugat, sa lakas mo na bata, hindi mo maililipat ang espiritual na ugat sa maliit na mundong ito gamit ang paraan ng paglipat ng mga bundok. Halika! Nang marinig ito, tumango si Yehan. Ang pag-iral ng mga espiritual na ugat ay lubhang bihira, at sila ay lubhang mahalaga sa siyam na pangunahing puwersa. Bukod dito, sa kasalukuyang lakas ni Yehan, kahit na ang isang solong armas ay hindi maililipat sa Xuanman. Sa mundo, huwag sabihin ng isang espiritual na ugat. Kabanata 1676.
Agad na huminga ng malalim si Yehan at sinabi, pag-uusapan natin ang mga bagay na ito mamaya kapag may pagkakataon na tayo. Tingnan muna natin kung ano ang bagay na ito. Sa pampang ng lawa ng bahay ng kawayan, mayroong isang bundok na bakal na dinala ni Yehan mula sa palasyo sa maliit na mundo ng sinaunang mga guho. Ito ay isang tunay na imperial weapon, at ito ay napakabigat. Hindi ito kayang galawin ni Yehan sa kanyang lakas. Nang marinig ito, kumislap ang figure ng sinaunang baliw, at lumitaw siya sa harap ng matayog na bundok na bakal. Matapos itong tingnan ng ilang sandali, isang makapal na pagkagulat ang sumili sa kanyang mga mata. Lumingon siya at tumingin kay Yehan at sinabi, saan mo nakuha ang bagay na ito, bata? Mga sinaunang labi. Lumapit si Yehan at sinabi ng may ngiti, ang bagay na ito ay isang imperial weapon, ngunit hindi ko ito kayang pagandahin sa aking kasalukuyang lakas. Ang pagkagulat sa mga mata ng sinaunang baliw ay hindi pa nawawala. Hinawakan niya ang bundok na bakal gamit ang dalawang kamay at sinabi ng may pagkagulat, ang bagay na ito ay isang imperial weapon, at ito rin ay isang makapangyarihang imperial weapon. Kapag ito ay ginamit, ang kapangyarihan nito ay hindi kayang tiisin. Wasakin ang mundo, gusto mong gamitin ang sandatang ito, maliban na lamang kung naabot mo na ang Supreme Realm, kung hindi ay hindi mo ito makontrol. Supreme Realm. Kumunat ang noo ni Yehan, malayo pa siya sa kahariang ito. Gayunpaman, sa lakas ng pakikipaglaban mo, marahil ay magagawa mo ito sa Half-Step Supreme Realm. Tila medyo nasisiyahan si Go Crazy na magpakawala, at sinabi, ang iyong swerte ay talagang laban sa langit, hindi mo lamang nakuha ang makapangyarihang maliit na mundong ito, nakuha mo rin ang ganoong makapangyarihang imperial weapon, kahit na tinutulungan ka ng Diyos, ngunit ikaw na hayop ay napakasama, umaamin ka lang sa akin ngayon, posible bang natatakot ka na magnanakaw ako ng iyong kayamanan? Matapos sabihin ito, hindi nakalimutan ni Go Crazy na bigyan si Yehan ng isang tingin. Kung hindi siya dinala ni Yehan sa maliit na mundong ito ngayon, hindi niya malalaman na si Yehan ay may napakaraming magagandang bagay sa kanya, tiwala sa kanya. Wala akong pagkakataon noon. Ngumiti si Yehan ng nahihiya, at sinabi, gayunpaman, mas mabuting nasa aking panig ang Diyos. Sa loob ng ilang araw, natatakot ako na magkakaroon ng digmaan sa Jansong. Ano ang mangyayari noon? Ang wakas ay hindi pa rin mahuhulaan. Nang marinig ito, nanigas ang mga mata ni Go Crazy, ngunit hindi siya nagsalita ng marami. Nakatalikod kay Yehan, mahirap makita kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos nito, sina Yehan at Go Crazy ay sabay na umalis sa daigdig ng Taoismo. Bago simulan ang digmaan sa Jansong, kailangan pa nating maghintay sa pagdating ng makapangyarihang mandirigma at sa tugon mula sa bundok Shuangkong at Chanwangfo. Gayunpaman, sa sandaling tumugon ang Shuangkongshan at Chanwangfo upang bumuo ng isang alyansa, mayroon ng plano si Yehan sa kanyang puso. Kailangang mag-ingat si Yehan sa tatlong higanti ng sekta ng espada. Ang mga taong ito ay napakalakas na kakaunti lamang ang mga taong makakapagdulot ng banta sa kanila sa Yaoguang Domain. Kung hindi nila kayang labanan ang mga ito, maaari lamang silang linlangan. Bagaman ito ay maaaring mapanganib, kailangan nilang gawin ito. Sa sumunod na 2 araw, halos naigil-inang si Yehan ng mga gamot sa mundo ng Xuanman. Sa 2 araw sa labas, ang mundo ng Xuanman ay nasa 200 araw na. Sa panahong ito, nakagawa na si Yehan ng napakaraming first-grade pills. Mula sa 4th-grade pills, lahat ng mga gamot na maaaring pagandahin mula sa 1st-grade pills hanggang sa 4th-grade pills ay halos nagamit na ni Yehan. Sa sandaling ito, 100% sigurado si Yehan na kaya niyang lubos na pagandahin ang 4th-grade pill, at ang tagumpay rate ng bawat batch ng pill ay 18 pills. Sa 200 araw na ito, natatakot si Yehan na magagawa niyang pagandahin. Daan-daang libong mga gamot, at matapos ang mahabang pagpapahusay ng mga gamot, natuklasan ni Yehan na maaari na niyang subukang atakehin ang 5th-grade elixirs. Gayunpaman, sa araw na ito, tumugon na ang sekta ng espada, at nagpadala ang sekta ng espada ng 30 half-step supreme powerhouses sa sinaunang mga guho, at mayroon ding mga masters ng maliit at malalaking ranggo sa ilalim, mayroong 500 tao sa kabuuan. 30 half-step supreme masters, 500 masters ng menor de edad at malalaking ranggo, ang ganitong uri ng puwersa ay lubhang nakakatakot din. Binataye, ang bundok Shuangkong at Chanwangfo ay sumang-ayon na bumuo ng isang alyansa, at ang kanilang mga lakas ay maaaring nakarating na sa sinaunang mga guho. Ang 3 pangunahing sekta na pinagsama ay nagpadala ng 70 half-step supreme powerhouses. Susunod, kami ay ipapasimula ang digmaan sa Jansong.
Ang mga mata ni Elder Qingshan ay naglalaman ng isang nakakatakot na pagnanais na pumatay, kahit na pagkatapos ng 3 araw, ang pagkapuot sa Janzong ay hindi pa lubos na napigilan mula sa kanyang puso. Nang marinig ito, nagulat din ang puso ni Yehan. Ang 3 pangunahing puwersa ay nagpadala ng kabuoang 70 half-step Supreme Powerhouses, na nangangahulugang ang bawat puwersa ay nagpadala ng 30 half-step Supreme Powers. Ang ganoong nakakatakot na kapangyarihan, sapat na ito upang makita ang makapangyarihang background ng mga sekta na ito. Natatakot ako na sa sandaling lumabas ang kapangyarihang ito, ang lahat ng mga puwersa sa Yaoguang Domain ay magugulat dito. Panahon na nga upang simulan ang isang digmaan laban sa Janzong. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, gayunpaman, hindi natin alam kung anong mga paghahanda ang ginawa ng Janzong sa ngayon. Sa makatuwid, hindi tayo dapat kumilos ng walang ingat kapag nagsimula tayo ng digmaan sa Janzong. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Elder Qingshan, at sinabi, pagkatapos, ano ang opinyon ni Ji? Upang harapin ang Janzong, may 4 na estratehiya ako. Tumingin si Yehan kay Elder Qingshan at sinabi sa 3 sa kanila. 4 na pamamaraan. Isang pahiwatig ng pag-aalinlangan ang sumilay sa mga mata ni na Elder Qingshan at ng 3 sa kanila. Saan nagmula ang 4 na pamamaraan ni Yehan? Tiningnan ni na Elder Qingshan at ng 3 si Yehan ang may malalakas na pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. 4 na estratehiya, saan nagmula si Yehan? Paano ito ipatutupad? Posible bang naisip na niya kung paano haharapin ang Janzong bago ito? Iniisip ito, nadama ni na Elder Qingshan at ng 3 na si Yehan ay mas lalong nalilito. Bago iyon, naghihintay pa sila ng balita mula sa bundok Shuangkong at Tianwang Mansion, at wala pa silang ibang iniisip, ngunit iniisip na ito ni Yehan. Ang plano sa pagpatay sa Janzong, ang ganitong uri ng pag-iisip at pagkilos ay nasa unahan nila. Master Ye, naisip mo na ba kung paano haharapin ang Janzong? Tanong ni Elder Qingshan. Ngunit may ilang mga plano. Sabi ni Yehan, gayunpaman, ang batayan ng mga planong ito ay ang pagsang-ayon ng bundok Shuangkong at Tianwangfo na bumuo ng isang alyansa, kung hindi, hindi natin ito maipatutupad. Yehan, ano ang iyong plano? Tanong ni Haring Helian ng malakas. Talagang mausisa sila sa plano ni Yehan. Kabanata 1677. Kabanata 1677. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan ng hindi maunawaan, at sinabi, ang mga teleportation formations ng bundok Shuangkong at Tianwang Mansion sa sinaunang mga guho ay hindi nawasak, at ang puwersang ipinadala nila ay dapat na nakarating na. Kailan darating ang malalakas na tao ng sekta ng espada sa sinaunang mga guho? Makakarating kami ngayon, sagot ni Elder Qingshan. Sinabi ni Yehan, napakaganda, pagkatapos ay opisyal na magsisimula tayo ng isang labanan sa Janzong bukas, hayaang manatili muna ang Tianwangfo at bundok Shuangkong, huwag na huwag magpapakita ng anumang palatandaan ng alyansa sa atin, ngunit bago ideklara ang digmaan sa Janzong, ang 4 na alyansang puwersa natin ay dapat munang magkita upang talakayin ang isang plano upang harapin ang Janzong. Nang marinig ito, tumango ang 3 elder ng Qingshan. Hindi ko alam kung kailan darating ang maliit na hayop na si Yehan at ang sekta ng espada. Kung ang mga taong ito ay hindi pumasok sa madilim na lungsod, gusto ko talagang patayin sila muna, upang hindi na kailangang maghintay dito. Sa tirahan ng sekta ng espada, ang 3 elder ng Janzong ay may marahas na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at ang karangalan ng Janzong ay hinahamon. Ngayon alam ng lahat na ang sekta ng espada at Yehan ay bumubuo ng isang alyansa upang simulan ang isang digmaan laban sa Janzong, kaya ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Maging maingat at huwag mag-alala. Sinabi ni Great Elder Janzong, darating din sila sa huli. Sa sandaling lumitaw sila, hayaang pumunta at umalis ang mga taong ito. Laban sa aking Janzong, sila ay nakatadhana na mapahamak. Mayroon bang anumang paggalaw mula sa bundok Shuangkong at Tianwang Mansion? Tanong ng pangalawang Elder Janzong, binigyan din nila ng pansin ang bundok Shuangkong at Tianwang Mansion, ngunit hanggang ngayon, walang paggalaw mula sa bundok Shuangkong at Tianwang Mansion, at ito ay tulad ng dati katulad nito, tila hindi nila pinapansin ang alyansa ni Yehan sa sekta ng espada upang harapin ang sekta ng espada. Umiling si Great Elder at sinabi, mabuti iyon, nang walang pagsali ng bundok Shuangkong at Tianwang Mansion, sina Yehan at ang sekta ng espada ay magiging mas hindi gaanong katakutan. Higit pa rito, kahit na may paggalaw sa pagitan ng bundok Shuangkong at Tianwang Mansion. Hanggat sila kung maglakas loob silang pumunta, ito na ang katapusan. Nang marinig ito, tumango ang 2 elder ng Janzong.
Upang maiwasan ang mga aksidente, gumawa ng sapat na paghahanda ang Jansong. Ang kasalukuyang tirahan ng Jansong ay isang dagat ng mga espada at sibat. Ang sino mang maglakas loob na ilagay ang kanilang mga paa ay haharap sa kakilakilabot na pagkawasak. Tungkol sa kung anong mga paghahanda ang mayroon ng Jansong, hindi alam ni Yehan at ng iba pa. Sa makatuwid, si Yehan ay kikilos ng may pag-iingat kapag hindi niya ito maintindihan. Upang harapin ang isang makapangyarihang kaaway tulad ng Jansong, kung hindi siya mag-iingat, haharap siya sa isang bangin. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga pangunahing puwersa sa sinaunang mga guho ay nakatuon ang kanilang mga paningin sa alyansa ng Jansong at Yehan. Habang lumilipis ang panahon, nararamdaman ng lahat ang mahinang hininga ng digmaan na sumasabog sa hangin, ay sinindihan. Ang batang ito, sa tirahan ng Yaogo, bumantong hininga ang Warlord Yaogo, tinitignan ang bahagyang madilim na langit sa labas, ang digmaan sa pagitan ng mga sekta ay magsisimula na, at si Yaogo ay maaari ring. Dumating ang ikalawang araw. Sa labas ng sinaunang mga guho, ang nakakatakot na aura ay kumakalat ng walang habas sa langit, at ang madilim na mga figure ay parang madilim na ulap na nakasakay sa hangin, at ang direksyon na kanilang pinupuntahan ay eksakto kung saan nakalagak ang sekta ng espada. Ang nakakatakot na aura ay kumalat sa buong langit na nagulat sa ilang mga cultivator na nangangaso ng mga kayamanan sa sinaunang mga guho at umalis isa-isa. Iyon ang malalakas na tao ng sekta ng espada, at si Yehan, ang tatlong kataas-taasang nilalang. Marami pang half-step supreme powerhouses, lahat ba ito ay mula sa sekta ng espada? Mukhang ang alyansa sa pagitan ng Dao Zong at Yehan ay magsisimula na ng isang digmaan laban sa Jian Zong, pumunta tayo at tingnan. Ang makapangyarihang sekta ng espada at Yehan ay dumating sa sinaunang mga guho. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ito ng mga puwersa sa sinaunang mga guho. Ang mga puwersang ito ay may maraming mga mata at tainga sa sinaunang mga guho. Karaniwan, ang anumang mga problema ay hindi may tatago sa kanila. Siyempre, hindi ito iniisip ni Yehan. Kung gusto mong itago ang mga taong ito, hindi mo ito maitago. Pangalawa, sila ang mga lalaban-laban sa Jansong sa ibabaw. Kapag ang mga taong ito ay nakatuon sa kanila, ang Hanging Mountain at Chanwangfo ay hindi papansinin ng ibang mga puwersa. Ang nakakatakot na aura ay patuloy na lumalim sa puwersang ito, at habang sila ay gumagalaw, ang aura ay patuloy na kumalat sa pagitan ng langit at lupa, na parang natatakot na hindi ito malalaman ng iba. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng ganitong uri ng lalim, sina Yehan at ang iba pa at ang malalakas na sekta ng espada ay nakarating sa kawalan ng halos 100 milya ang layo mula sa sekta ng espada. Nang makarating sila rito, huminto ang madilim na figure, at ang malamig na titig nakatitig sa harap, hindi siya gumalaw ng isang hakbang, ngunit ang nakakatakot na aura ay patuloy na kumakalat sa itaas ng langit, at ito ay naging mas malakas at mas malakas. Sa sandaling ito, alam na ng mga malalakas na tao ng Jansong ang pagdating ng puwersang ito, at ang buong tirahan ng Jansong ay nabalot ng isang nakamamatay na kapaligiran. Humph! Narito na nga. Ang tatlong kataas-taasang makapangyarihan at 30 half-step supreme beings ay karapat-dapat bang makipaglaban sa aking Jansong gamit ang kapangyarihang ito? Anong biro? Kumalat ang kanyang katawan, mukhang gusto ng bundok Shuangkong at Chanwangfo na piliing panoorin ang apoy mula sa kabilang panig, magtago sa likuran at panoorin kaming makipaglaban sa kanila, ngunit talagang iniisip ba nila na ang maliit na hayop na si Yehan at Dao Zong ay makakagawa sa akin banta ba ang Jansong? Sakto lang. Ang mga mata ng ikatlong elder ng Jansong ay may walang hanggang mabangis na liwanag na kumakalat, upang sirain sila, higit pa sa aming lakas ang aming pagkuskus sa kanila, ngayon ipaalam sa kanila kung ano ang tunay na lakas. Teka muna, pumikit ang mga mata ng pangalawang elder ng Jansong at sinabi, Yehan, ang maliit na hayop na ito ay may pambihirang pag-iisip, na makikita mula sa huling pagkakataon na si Guao ay nabihag niya bilang isang hostage. At ngayon ay pumunta siya rito ng may malaking pagmamalaki ng may layunin, nang hindi direktang pagbaril laban sa aking sekta ng espada ay may kahulugan ng pagkubkob ngunit hindi pag-atake, natatakot ako na hindi ito ganoon kadali. Nang marinig ito, bumulong si Great Elder ng Jansong, anuman ang mga planong mayroon sila, sa harap ng ganap na kapangyarihan, gaano man kalakas ang kanilang mga plano, hindi nila maiiwasan ang sakunang ito. Jansong, Laban. Kabanata 1678. Bigla, sa mismong sandaling ito, isang umuugong na tunog ang nagmula sa 100 milya ang layo, parang kulog, kaya ang tunog ng deklarasyon ng digmaan ay malinaw na narinig sa loob ng 100 milya, at ang mga disipulo sa istasyon ng Jansong ay malinaw din na narinig ito, dumating.
Sa isang iglap, lahat ng makapangyarihang tao ng sekta ng espada ay nagmadali sa langit, ang kanilang mga titig ay parang mga talam ng yelo na hindi pinapansin ang kawalan ng daang milya ang layo. Ang mga figure ng mga malalakas na tao ay lumitaw sa langit sa itaas ng tirahan ng Jansong, at ang nakakatakot na aura ay kumalat mula sa mundong ito kaagad. Marami ring malalakas na tao sa Jansong, at ang bilang ng mga maliit at malalaking masters ay ilan lamang. Mayroon na silang mahigit 1,000 tao, at sa harap ng mga maliit at malalaking masters na ito, mayroong mahigit 70 half-step supremes, kasama ang 3 kataas-taasang elder ng Jansong. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay ganap na mula sa kapangyarihan ng Jansong, na talagang nakakatakot, ngunit natatakot ako na hindi ito lahat ng kapangyarihan ng Jansong, at imposibleng ipakita nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan ng sabay-sabay. Bukod dito, ang pareho ay marahil totoo sa sekta ng espada, Bundok Xuangkong, at Chanwangfo. Ang kapangyarihang ipinadala nila sa sinaunang mga guho ay tiyak na hindi ang sukdulang kapangyarihan sa kanilang mga puwersa. Bagaman ang teleportation array ng Jansong ay nawasak ni Yehan noong nakaraang pagkakataon, naayos na ng Jansong ang teleportation array sa panahong ito. Kung gusto niyang lubos na sirain ang teleportation array na ito, maliban na lamang kung ang mga pasukan sa magkabilang panig ay sirain ng sabay, ngunit, ito ay walang alinlangang isang pangarap ng isang tanga, dahil ang kabilang panig ng teleportation formation ay Jansong, sino ang maglakas loob na pumasok sa Jansong upang sirain ang kanilang teleportation formation. Matapos ang Jansong at Yehan ay bumuo ng isang alyansa upang ideklara ang digmaan sa Jansong, ang 3 pangunahing masters ay nagpadala na ng maraming half-step masters, pati na rin ang mga masters ng menor de edad at malalaking ranggo, sa sinaunang mga guho, na gumagawa ng lahat ng paghahanda. Jansong, Zon. Ang nakakatakot na tinig ay gumugulong pa rin sa langit na daang milya ang layo, kumakalat sa lahat ng direksyon. Mula sa tinig na iyon, naramdaman ng lahat sa sekta ng espada ang isang maringal na espirito ng pakikipaglaban. Patawarin ang bilang ng mga langgam, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Malamig na bamulong si Elder Jansong, at sinabi, ang mga disipulo ng Jansong ay nakikinig sa utos at nakikipaglaban. Sa isang iglap, sa pamumuno ng pangalawang elder at ikatlong elder ng Jansong, ang 50 half-step Supreme Masters ay humantong sa lahat ng menor de edad at pangunahing masters ng Jansong upang harapin ito, at ang nakakatakot na puwersang iyon ay dumiretso sa 100 milya ang layo. Ang malalakas na sekta ng espada at Yehan at ang iba pa, ang nakakatakot na aura ay kumalat sa langit, at ang laban na ito ay sumiklab na. Sa langit sa itaas ng tirahan ng Jansong, si Great Elder Jansong at ang natitirang 20 higit pang Supremes ay nagbabantay pa rin dito. Ang mga mata ni Great Elder ay tila tumusok sa kawalan, at nakita niya ang malalakas na sekta ng espada at Yehan na daang milya ang layo, at mayroong isang nakakapangilabot na layunin na pumatay sa mga labis na malamig na mga matang iyon. Lahat, ang ahas ay ipinadala na, ngayon ay nasa inyo na. Sa kawalan na hindi kalayuan sa mga makapangyarihang tao ng sekta ng espada at sina Yehan at iba pa, si Yehan, na nagbago na ng mukha, ay nakatayo na nakatalikod ang kanyang mga kamay, at siya si Yehan, kaya ang mga tanging nakatayo kasama ang mga makapangyarihang tao ng sekta ng espada sa sandaling ito ay ang avatar ni Yehan, at agad, ang figure ni Yehan ay umalis at dumiretso sa direksyon ng tirahan ng Jansong. Sa kawalan, ang mga avatar ni na Elder Qingshan, Haring Helian, Haring Wusheng, at Yehan ay nakatayo sa harap nila. Ang mga mata ng lahat ay lubhang walang pakialam. Sa likuran nila ay 30 half-step lords at mahigit 500 maliit na lords. Napakahirap para sa ganitong puwersa na kontrahin ang puwersang ipinapadala ng Jansong sa sandaling ito. Gayunpaman, sa pamumuno ng mga malalakas na tao ng sekta ng espada, ang nakakatakot na aura ng kapangyarihan ay nakarating na sa harap ni na Elder Qingshan at ng iba pa. Ang isang nakakatakot na puwersa ng pamimilit ay agad na binalot ang mundo, at ang layunin na pumatay ay kumakalat ng ligaw sa paligid. Digmaan. Sa isang iglap, sina Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wusheng ay sinalubong ang 2 kataas-taasang elder ng Jansong, at ang mga pag-atake mula sa malayo mula sa magkabilang panig ay parang mga meteorite na bumabagsak mula sa langit at lupa. Boom boom boom. Ang nakakatakot na tunog ay parang kulog na gumugulong. Matapos simulan ng mga kataas-taasang makapangyarihan ng magkabilang panig ang isang paligsahan, ang mga half-step Supreme Powerhouses, maliit na ranggo, at malalaking ranggo ng mga masters ay naglunsad din ng isang nakakatakot na paligsahan. Sa isang malakas na paghaharap, kung ikaw ay medyo pabaya, mahuhulog ka sa lugar. Sa makatuwid, sa sandaling ito, may mga masters na nahuhulog.
Sa mga ito, karamihan sa mga ito ay mga masters ng maliit na ranggo. Bukod dito, ang lakas ng panig ng Janzong ay nalampasan ang Dao. Zhang, bagaman sina Yehan at ang Sword Sect Alliance ay may tatlong Supreme Powers sa mga Supreme Powers, ang dalawang Supreme Elders ng Jianzhang ay ang Three Tribulation Supremes, at maaari nilang lubos na sugpuin sina Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wusheng, mga tao. Umiikot ang screen, at sa sandaling ito, si Yehan ay nakarating na sa isang hanay ng mga bundok na mahigit 20 milya ang layo mula sa tirahan ng Janzong. Dito, naghihintay ang mga half-step Supreme Powerhouses ng Hanging Mountain, ngunit ang kataas-taasang makapangyarihan ng Hanging Mountain ay naghihintay, hindi dito. Noong nakatuon ang lahat kay Yehan at sa makapangyarihang sekta ng espada na dumating sa sinaunang mga guho, ang mga makapangyarihang tao mula sa Hanging Mountain ay tahimik na naparito at naghintay. Kapatid na Ye, nang makita ang pagdating ni Yehan, yumuko si Ling Chanhe sa kanya. Sa mga makapangyarihang disipulo ng bundok Shuangkong, sina Ling Chanhe at Yehan ay pamilyar na mga mukha, kaya pansamantala, pinangunahan niya ang mga half-step Supreme Powerhouses ng bundok Shuangkong. Tumango si Yehan kay Ling Chanhe. Kapatid na Ye, kailan natin ito gagawin? Tinitingnan ang direksyon ng tirahan ng Janzong, nagtanong si Ling Chanhe. Ang 30 half-step Supreme Powerhouses sa Hanging Mountain ay nakatingin din kay Yehan. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang taong ito. Sa Yaoguang Domain, siya ay isang maalamat na masamang henyo. Anong uri ng plano ang mayroon si Yehan, maliban sa mga kataas-taasang makapangyarihan ng tatlong pangunahing sekta, walang nakakaalam. Hindi madaliin. Kabanata 1679. Tumingin si Yehan sa direksyon ng tirahan ng Janzong, pumikit at sinabi, ang mga ahas ay ngayon lang lumabas, ngunit ang tunay na ulo ng ahas ay kumokontrol pa rin sa pangkalahatang sitwasyon, at sa likod ng ulo ng ahas na iyon, natatakot ako na may isang mabangis na tigre na nakaharap dito. Ang buong larangan ng digmaan ay nanonood, kaya kailangan nating maghintay ngayon. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Ling Chanhe, hindi niya maintindihan kung ano ang plano ni Yehan. Sa katunayan, ang plano ni Yehan ay may 4 na hakbang. Ang unang hakbang ay ang bumuo ng isang alyansa sa langit at dagat, at ang pangalawang hakbang ay ang akitin ng mga ahas palabas ng lungga. Gayunpaman, ang pugad ng ahas ng Janzong ay hindi pa naaakit. Sabihin na natin, ang mga elder ng Janzong ay hindi pa nagpapadala. Malamig na ngumiti si Yehan, at agad, ang Soul Jade Sleep ay lumitaw sa mga kamay ni Yehan. Tungkol naman sa kung sino ang kanyang pinadalhan ng mensahe, hindi alam ni Ling Chanhe at ng iba pa kahit na sila ay nakatayo. Ang lugar kung saan nakipaglaban ang sekta ng espada at ang makapangyarihang sekta ng espada, ang nakakagulat na tunog ng labanan ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng puwersa sa sinaunang mga guho. Sa sandaling ito, sa paligid ng piraso ng mundong iyon, maraming puwersa na sa dilim. Upang manood, bagaman ang mga makapangyarihang tao ng mga puwersang ito ay wala, alam nila ang lahat ng nangyari dito. Patayin ang maliit na hayop na si Yehan. Sa sandaling ito, ang nakakatakot na tinig lamang ng Elder Janzong ang umalingaw-ngaw sa langit, at ang kanyang malamig na mga mata ay nakatingin na kay Yehan, na nakikipaglaban sa maliit na master. Nang makita ito, nanlamig ang avatar ni Yehan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang nakakatakot na aura ang lumitaw sa mundo ng Great War. Mayroong libu-libong tao, 30 half-step lords, isang 3 Kalpa Lord, at libu-libong maliit na lords, dakilang master. Tungkol naman sa kanila, sila ay natural na ang mga makapangyarihang tao ng Heavenly King's Mansion, pati na rin ang menor de edad at malalaking masters ng Hanging Mountain. Nang makita ito bigla, nagbago ang mukha ng kataas-taasang eksperto ng Janzong Heavenly King's Mansion. Nang makita ang malakas na tao mula sa Heavenly King's Mansion na biglang lumitaw sa larangan ng digmaang ito, nagbago ang mga ekspresyon ng dalawang kataas-taasang elder ng Janzong, at ang Heavenly King's Mansion ay talagang nasangkot. Hindi, may mga disipulo ng bundok Shuangkong. Malamig ang tingin ng pangalawang elder ng Janzong. Ang bundok Shuangkong at Chanwangfo ay hindi aktibo, ngunit lihim na bumuo ng isang alyansa kay Daozong at Yehan. Ang lahat ng ito ay ginagawa ng hindi sinasabi sa lahat. Oo, sa sandaling ito ay nakalantad na sila. Huli na para maintindihan ninyo. Ang mga makapangyarihang tao ng Heavenly King's Mansion ay may nakakatakot na aura at sumali sa larangan ng digmaan. Ang kanilang paglitaw ay isang kabuoang 30 half-step Supreme Masters at libu-libong maliit at malalaking Masters. Ang ganitong puwersa ay idinagdag sa mga half-step Supreme Powerhouses ng sekta ng espada, iyon ay isang kabuoang 60 half-step Supreme Masters,
1,500 maliit at malalaking masters, at 4 na kataas-taasang makapangyarihan, kaya ang isang puwersa ay agad na sinupil ang Jansong. Bukod dito, ang kataas-taasang makapangyarihan ng Heavenly King's Mansion ay ang Supreme of the Three Tribulations din. Sa kanyang paglitaw, ang dalawang Supreme Elders ng sekta ng espada ay wala ng anumang bentahe. Damn it, bumuo sila ng alyansa ng hindi sinasabi sa lahat. Nasaan si Tianhai sa Hanging Mountain? Bakit hindi mo siya nakikita? Mukhang nababaliw na ang dalawang kataas-taasang elder ng Jansong. Ang panlilinlang na ito ay hindi lamang itinago ang kanilang Jansong, kundi pati na rin ang iba pang mga puwersa sa sinaunang mga guho. Noong nakatuon ang lahat kay Yehan at sa malakas na sekta ng espada na hayagang lumitaw sa sinaunang mga guho, ang Heavenly King's Mansion at Bundok Xuangkong na hindi pinansin ng sinuman, ay nagsimulang kumilos ng tahimik. Gayunpaman, gaya ng sinabi ng kataas-taasang makapangyarihan ng Bundok Xuangkong, medyo huli na itong nalaman ng Jansong. Sa sandaling ito, ang kataas-taasang makapangyarihan ng Bundok Xuangkong ay pinatay na ang ikatlong elder ng Jansong. Gayunpaman, sina Haring Helian at Haring Musheng na nagsama-sama upang labanan ang tatlong elder ng Jansong ay hindi umalis. Sa sandaling ito, sa pinagsamang pagsisikap ng tatlo sa kanila, ang sitwasyon ng ikatlong elder ng Jansong ay magiging lubhang mapanganib. Bukod dito, habang ang Heavenly King's Palace ay humantong sa mga malalakas na tao na sumali sa larangan ng digmaan, ang 50 half-step Supreme Masters ng Jansong, libu-libong maliit at malalaking masters ay nasupil na, at ang ilang mga masters ay patuloy na nahuhulog. Sa sitwasyong ito, maliban na lamang kung ang mga masters ng Jansong ay sasali, imposibleng mailigtas ang sitwasyon. Sa sandaling ito, nang makita ng ilang mga lihim na mata sa paligid ng digmaang ito ang lugar na ito, nagulat din sila, bagaman bago ito ay hinuhulaan ng lahat kung anong uri ng pagpipilian ang gagawin ng Heavenly King's Mansion at Bundok Xuangkong. Gayunpaman, dahil sina Yehan at Daozang ay hayagang lumitaw sa sinaunang mga guho, at ang Tianwangfo at Bundok Xuangkong ay hindi gumalaw, naisip ng lahat na ang Tianwangfo at Bundok Xuangkong ay hindi sasali sa paligsahang ito. Ang pagdaragdag ng Wangfo at Bundok Xuangkong ay direktang nagulat sa mga taong ito. Ano, ang Hanging Mountain at Tianwang Mansion ay nasangkot din. May ekspresyon din ng pagkagulat si Elder Huaying sa tirahan ng Ice Palace. Malinaw, ito ay lampas sa kanyang inaasahan dahil kahit na pagkatapos ideklara ng Yehan Saber Sect ang digmaan sa sekta ng espada, ang Hanging Mountain at Heavenly King's Mansion ay hindi lumitaw sa larangan ng digmaan, ngunit sa sandaling ito ay bigla itong lumitaw, at ang Jansong ay hindi handa. Sinabi ni Yan Yulan, tinitingnan ito ngayon, ang apat na partido, sekta ng espada, Bundok Xuangkong, Tianwang Mansion, at Yehan, ay nakarating na sa isang kasunduan sa alyansa, ngunit itinago nila ito sa lahat. Hehe, matalino, ang panlilinlang na ito ay tiyak na magdudulot ng hindi inaasahang mga resulta. Matapos magsalita, pinaikit ni Elder Huaying ang kanyang mga mata at sinabi, gayunpaman, kahit na ang Jansong ay hindi handa sa loob ng ilang sandali, hindi nito sila mapaparalisa. Ang mga disipulo sa ibaba ay patuloy na nanonood, tiyak na may isa pang panlilinlang sa likod nito. Kabanata 1680. May pakiramdam din ako na parang may ibang nangyayari dito. Isang mahinang liwanag ang sumilay sa magagandang mata ni Yan Yulan. Sa sandaling ito, ang mga taong tulad ng Lijian Villa, Shanying Fort, at Shiyu Tower ay alam na ang pagsali ng Bundok Xuangkong at Tianwang Mansion. Bagaman ang biglaang pagsali ng dalawang puwersang ito ay nakakagulat, alam din nila na ang Jansong ay tiyak na hindi walang paghahanda. Batas. Sa langit sa itaas ng tirahan ng Jansong, si Great Elder Jansong ay labis nang nagagalit. Matapos malaman na ang Bundok Xuangkong at Tianwang Mansion ay sumali na, si Great Elder Jansong ay umalis na sa tirahan ng Jansong, at dumiretso sa larangan ng digmaan na may nakakatakot na aura. Manatili kayo. Sa malayong kawalan, dumating ang malamig na tinig ni Great Elder Jansong. Ang natitirang 20 higit pang half-step Supreme Powerhouses ay nagbabantay sa garrison ng Jansong, at si Great Elder Jansong ay nagmadali na sa larangan ng digmaan. Kung hindi, ang Jansong ay magdurusa ng malubhang pagkalugi. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng mga tao ay nang ang dakilang Elder Jansong ay magsisimulang lumitaw sa kawalan ng lugar ng malaking digmaan, isang matandang lalaki na nakasuot ng puting balabal ay dahan-daang lumitaw sa kanyang harapan. Bumaba ito sa kawalan sa itaas, na hamarang sa daan ni Great Elder Jansong. Yao Ling, ikaw pala. Galit na galit ang tingin ni Great Elder Jansong dahil ang taong nakatayo sa kanyang harapan sa sandaling ito ay ang Great Elder ng Yaogo.
Posible bang ang Yaogo ay nasangkot din sa labanang ito? Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Kalmadong sinabi ni Elder Yaogo, habang nandito ako, hindi ka makakadaan. Bagaman hindi kita kayang patayin, hindi ka makakalusot sa aking antas. Gusto mong pigilan ako. Lubhang malamig ang ekspresyon ni Great Elder Jansong, at isang nakakatakot na layunin na pumatay ang sumibol sa kanyang madilim na mga mata. Anong Yehan, ang maliit na hayop na iyon ay dinala ka pa sa Yaogo, itinago ko ito sa lahat, ngunit gusto kong makita kung paano mo ako hinarang. Sa isang iglap, sina Great Elder Jansong at Great Elder Yaogo ay naglaban na. Ang labanan sa pagitan ng dalawa sa kanila ay nakakuha din ng atensyon ng ilang madilim na mata. Ang paglitaw ni Great Elder Yaogo ay nagulat din sa iba. Kapatid na Ye, dapat ba nating gawin ito ngayon? Sa hanay ng mga bundok na iyon, tiningnan ni Ling Chanhei si Yehan at nagtanong. Sa ngayon, kahit na si Great Elder ng sekta ng espada ay nakilaban na, ang buong tirahan ng sekta ng espada ay higit pa sa 20 kalahating Buddhism, maaari nilang lubos na sumpuin ang mga taong ito gamit ang kanilang lakas. Maghintay pa ng kaunti. 2 salita lamang ang sinabi ni Yehan, ang kanyang ekspresyon ay lubhang kalmado. Sinabing kahit na ang 30 half-step supreme powerhouses sa likuran ni Ling Chanhei ay kumunat ang noo sa sandaling ito. Ngayon na ang pinakamagandang oras para sa kanila na kumilos. Bakit naghintay si Yehan? Gayunpaman, nang nagtataka sila, gumamit na si Yehan ng Soul Jade Sleep upang magpadala ng isa pang mensahe. Nang makita ito, nagulat si Ling Chanhei. Ngunit sa oras na ito, sa loob ng saklaw ng tirahan ng Jansong, isang nakakatakot na aura ang lumitaw. Ito ay isang figure. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Siya ang nakakatakot na Supreme of the Three Tribulations, at siya ang kataas-taasang makapangyarihan ng Hanging Mountain. Ang kanyang paglitaw ay hindi umaatake sa anumang mga disipulo ng Jansong, ngunit dumiretso sa mga mapagkukunan ng paglilinang na binabantayan ng Jansong. Sa tirahan ng Jansong, mayroong isang espiritual na ugat at 2 hardin ng gamot, at ang hardin ng gamot ay pangalawa. Kapag nawasak ang espiritual na ugat, tiyak na ito ay magiging isang hindi maisip na pagkawala para sa Jansong. Hindi maganda. Ang mga kutis ng higit sa 20 half-step supreme beings ng Jansong ay lubhang nagbago, ngunit sa sandaling ito, isang nakakatakot na malamig na pag-ungol lamang ang nagmula sa loob ng tirahan ng Jansong. Lahat sila ay lumitaw na sa wakas. Kung hindi ako naghihintay ng may pasensya, halos maloko na ako ninyo at gusto ninyong sirain ang mga espiritual na ugat ng aking sekta ng espada. Ang nakakatakot na tinig ay bumagsak, at pagkatapos, isang nakakatakot na figure ang dumiretso sa Three Tribulations Supreme. Iyon ay, isa sa mga masters ng sekta ng espada. Naramdaman ang nakakatakot na aura na nagmumula sa garrison ng sekta ng espada, sina Ling Chanhei at ang mga makapangyarihang tao ng bundok Shuangkong ay nagulat, at isang ekspresyon ng takot ang sumilay sa kanilang mga mata sa isang iglap. Isa sa mga masters ng Jansong ay lumitaw din sa sinaunang mga guho. Ito ay hindi nila inaasahan. Kung sila ay nagmadali kanina, mamamatay silang lahat sa mga kamay ng kabilang panig sa sandaling ito. Dahil sa kapangyarihan ng guro ng Jansong, maaari silang lahat na mapuksan ng basta-basta. Iniisip ito, sina Ling Chanhei at ang half-step supreme powerhouse ng bundok Shuangkong ay tumingin kay Yehan. Tila nahulaan na ito ng kabilang panig noon pa man, kaya naghintay sila at hindi kumilos. Eksakto gaya ng inaasahan ko. Huminga ng malalim si Yehan, at hindi mapigil ang ikuyom ang kanyang mga kamao. Kung hindi niya pinanatili ang kanyang karaniwang maingat na estilo, sa pagkakataong ito kahit na ang 3 pangunahing sekta ay hindi kayang talunin ang Jansong, at isang solong master ng Jansong ay sapat na upang sugpuin siya. Karamihan sa mga kataas-taasang makapangyarihan ay nakatira sa kanilang panig.